Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-confess. Ngayon ilalatag natin ang isang kwento ng maling akala, ng pag-asang naglaho, at ng katotohanang sadyang mapagbiro sa atin. Paalala po mga ka-confess, ang kwentong inyong mapapakinggan ay katang-isip lamang at nilikha para sa layunin ng libangan at pagbibigay aral. Anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Babala po mga ka-confess, ang kwentong ito ay naglalaman ng mga temang hindi angkop para sa mga bata. Gabay ng magulang ang mahigpit na kinakailangan. At ngayon simulan na natin ang ating kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Felicity. Isang babaeng naniniwalang mahahanap niya ang tunay na kaligayahan sa piling ni Hector. Nakilala niya si Hector sa isang maliit na coffee shop sa gitna ng maingay na lungsod ng Maynila. Sa simula, akala ni Felicity ay siya ang bida sa buhay ni Hector, kahit pa alam niyang may pamilya na ito sa probinsya. Si Hector ay mapagbigay at laging may matatamis na salitang binibitawan na siyang naging sandigan ni Felicity. Hindi niya inisip na ang lahat ng iyon ay bahagi lamang ng isang mapanganib at mapanirang laro ng pagtataksil na kalaunan ay sisira sa kanyang dangal. Madalas silang magkita sa mga tagong lugar sa Quezon City kung saan pakiramdam ni Felicity ay silang dalawa lang ang mundo. Doon, ipinangako ni Hector na iiwan na niya ang kanyang asawa na si Ivana dahil wala na raw silang pagmamahalan. Si Felicity naman, dahil sa labis na pagmamahal at pag-asang makabuo ng sariling pamilya, ay naniwala sa bawat pangakong binitiwan ni Hector. Inakala niya na ang pagiging kabit ay isang pansamantalang yugto lamang patungo sa isang masayang kinabukasan. Nakalimutan niyang ang bawat lihim ay may katapat na kabayaran na hindi niya kayang bayaran sa huli. Dumating ang pagkakataon na hiniling ni Hector na lumipat sila ng lugar para magsimula ng bago. Napili nilang puntahan ang isang tahimik na bahagi ng Laguna para doon pansamantalang manirahan at magtago sa mata ng publiko. Si Kyle, na isang malapit na kaibigan ni Felicity, ay ilang beses nang nagbabala tungkol sa totoong intensyon ni Hector. Ngunit binaliwala ni Felicity ang lahat ng payo dahil sa bulag na pagsinta at sa maling akalang siya ang tunay na mahal ni Hector. Akala niya ay panalo na siya dahil sa atensyon at oras na inilalaan sa kanya ng lalaking tanging hangad lang ay panandali ang aliw. Hindi alam ni Felicity na sa bawat pagtawag ni Hector kay Ivana ay nagpaplano na pala itong ayusin ang kanilang relasyon. Habang abala si Felicity sa pagluluto at pag-aayos ng kanilang bahay sa Laguna, si Hector naman ay abala sa pagpapanggap na nasa trabaho siya. Si Loida, ang pinsan ni Hector, ay nakakaalam ng lahat pero pinili nitong manahimik at magkunwaring walang nakikita. Sa bawat gabi, ang tanging kapayapaan ni Felicity ay ang paghihintay sa pagdating ni Hector, na madalas ay amoy alak at puno ng dahilan kung bakit huli na siyang umuuwi sa kanilang pinagtataguan. Isang hapon, nakatanggap si Felicity ng mensahe mula kay Harvey, isang kapitbahay nila na may nakitang kakaiba sa gawin ni Hector. Sinabi ni Harvey na nakita niya si Hector na may kasamang ibang babae sa isang mall sa Maynila. Hindi agad naniwala si Felicity, iniisip niyang baka nagkakamali lang si Harvey o baka sadyang maninira lang ito ng relasyon nila. Ngunit ang kaba sa dibdib ni Felicity ay hindi na mapigilan, lalo na't unti-unti nang nagbabago ang pakikitungo ni Hector sa kanya. Mula sa pagiging mapagmahal, naging malamig at madalang na ang kanilang mga pag-uusap na lalong nagpapahirap sa kanyang damdamin. Si Fiona, ang nakababatang kapatid ni Felicity, ay dumalaw sa kanila at nakita ang lungkot sa mga mata ng ate niya. Sinubukan ni Fiona na kausapin si Hector para malaman kung ano ba talaga ang plano nito sa buhay ni Felicity. Ngunit sa halip na sumagot ng maayos, nagalit si Hector at pinalayas si Fiona sa kanilang bahay dahil sa pakikialam. Ang pangyayaring iyon ay nagdulot ng malaking lamat sa pagitan ni Felicity at ng kanyang pamilya na siyang lalong nagpahiwalay sa kanya sa mundo.
Si Felicity ay unti-unti nang nawawalan ng kakampi habang si Hector ay lalong nagiging mapaglaro. Si Leon, ang matagal ng lihim na hinahangaan ni Felicity bago si Hector, ay nagkataong nakita siya sa isang pamilihan. Nakita ni Leon ang pagbabago kay Felicity. Naging payat, laging malungkot, at parang nawalan ng sigla sa buhay. Sinubukan ni Leon na kamustahin siya, ngunit umiwas si Felicity dahil sa hiya at sa takot na baka makita ni Hector ang kanilang pag-uusap. Ang bawat hakbang ni Felicity ay tila nakagapos sa mga pangakong binitiwan ni Hector. Hindi niya namalayan na ang kanyang pagiging panalo sa mata ng iba ay ang simula ng kanyang tunay na pagkatalo sa buhay. Sa pagtatapos ng unang bahagi, naramdaman ni Felicity ang matinding pangungulila sa kanyang pamilya. Naisip niya ang mga araw na kasama niya sina Fiona at Kael na masaya at payapa ang isipan. Ngayon ang tanging kasama niya ay ang lalaking unti-unti nang bumibitaw sa kanya. Ang pag-aakalang siya ang pipiliin ni Hector ay nagsisimulang gumuho gaya ng isang kastilyo sa buhangin. Alam ni Felicity na kailangan na niyang gumising sa katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Ngunit ang takot na mag-isa ay mas matimbang pa sa kanyang pagmamahal sa sarili at sa kanyang dangal na matagal nang nasira. Dahil sa kaguluhan at tensyon, nagpasya si Hector na ilipat sila ni Felicity sa isang mas malayo at tahimik na probinsya sa Cebu. Akala ni Felicity ay ito na ang pagkakataon para maging totoo ang kanilang pangarap na buhay nang walang sino man ang hahadlang. Ngunit sa paglipat nila sa isang maliit na bayan sa Cebu, lalong naging mailap si Hector at mas madalas na wala sa piling ni Felicity. Si Felicity naman ay patuloy na naniwala sa mga kasinungalingan, umaasang babalik ang sigla ng kanilang pagsasama sa bagong lugar na ito. Ang lahat ng sakripisyo niya ay tila walang saysay. Sa Cebu, mas lalong nahirapan si Felicity dahil wala siyang kakilala at hindi niya alam ang wika ng mga tao sa paligid. And ang tanging connection niya sa labas ng mundo ay ang kanyang cellphone na madalas ding hindi sinasagot ni Hector. Nakilala niya roon si Loida, ang pinsan ni Hector na nakatira rin sa malapit, ngunit parang iniiwasan din siya nito. Ang kalungkutan ni Felicity ay nadagdagan ng pakiramdam na siya ay isang bilanggo sa isang lugar na hindi niya lubos na nauunawaan. Ang bawat araw ay naging paghihintay sa wala, isang siklo ng pagdurusa na tila walang katapusan. Isang araw nabalitaan ni Felicity na may planong pagbisita ang asawa ni Hector, si Ivana, sa mismong probinsya nila. Nagpanik si Hector at sinabihan si Felicity na magtago at huwag lalabas ng bahay hanggat hindi siya nakakabalik mula sa kanyang biyahe. Ang takot ni Felicity ay hindi na mapigilan, lalo na't nararamdaman niyang may malaking pagbabago sa kilos ni Hector nitong mga nakaraang linggo. Naisip niya, ito na ba ang huli? Ang kaba ay unti-unting napalitan ng pait habang iniisip ang lahat ng kanyang isinakripisyo para sa lalaking wala namang paninindigan. Habang nagtatago, nagkaroon ng pagkakataon si Felicity na makausap si Kael sa pamamagitan ng social media. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari mula nang lumipat sila sa Cebu at ang nararamdaman niyang pangamba sa bawat oras. Pinayuhan siya ni Kael na bumalik na lamang sa Maynila at kalimutan na ang lahat dahil hindi raw magbabago si Hector. Ngunit si Felicity, na bulag pa rin sa katotohanan, ay umaasa pa rin na ang pagbisita ni Ivana ay magsisilbing huling pagtatagpo na nila. Pinili niyang maghintay kahit pa ang bawat sandali ay parang kutsilyong humahati sa kanyang puso. Lumipas ang mga araw at hindi bumalik si Hector sa kanilang bahay. Walang pagkain, walang perang naiwan, at ang tanging kasama ni Felicity ay ang kanyang mga luha. Naisipan niyang lumabas at hanapin si Hector sa kabila ng babala nito na huwag magpapakita sa publiko. Habang naglalakad sa kalsada ng Cebu, nakita niya si Hector na kasama si Ivana at ang kanilang mga anak na masayang kumakain sa isang restaurant. Ang mundo ni Felicity ay biglang huminto. Ang bawat pangakong binitiwan ni Hector ay parang bula na biglang naglaho sa kanyang harapan, naging abo na lamang.
Sinubukan ni Felicity na lapitan ang mga ito, ngunit pinigilan siya ng mga gwardya sa labas ng gusali. Doon niya na-realize na siya pala ay hindi lamang isang kabit, kundi isang taong ginamit at itinapon na parang basahan. Ang kahihiyang naramdaman ni Felicity ay hindi maipaliwanag ng anumang salita habang nakatingin sa kanya si Hector na parang hindi siya kakilala. Ang tingin ni Hector ay puno ng pagkairita, hindi ng pagmamahal na inaasahan ni Felicity. Sa sandaling iyon, ang lahat ng akalang siya ang pipiliin ay naglaho at napalitan ng mapait na katotohanan. Pagbalik niya sa bahay, nakita niya ang mga gamit niya na nakalabas na sa pintuan. Mukhang alam na ni Ivana ang tungkol sa kanya dahil sa mga gamit na naiwan niya sa sasakyan ni Hector. Wala na siyang matitirhan, wala na siyang pera, at wala na rin siyang lalaking sasandalan. Si Felicity ay naiwang mag-isa sa gitna ng isang lugar na hindi niya alam kung saan ang patutunguhan. Ang kanyang pag-asa na maging panalo ay naging isang bangungot na sumira sa kanyang buong pagkatao at dangal sa harap ng maraming tao sa Cebu. Si Felicity, sa kanyang pagkadurog, ay nagsimulang maghanap ng paraan para makauwi sa Maynila. Hindi na niya inisip kung ano ang sasabihin ng kanyang pamilya, ang gusto na lang niya ay makaalis sa lugar na iyon. Ang kanyang puso ay sugatan, ang kanyang pag-iisip ay magulo, at ang kanyang buhay ay tila wala ng direksyon. Siya ay naging biktima ng kanyang sariling maling desisyon na naniwala sa isang taong hindi marunong magmahal ng totoo. Ang kabanatang ito ng kanyang buhay sa Cebu ang naging pinakamabigat na dagok na kailanman ay naranasan ng kanyang batang puso. Pagkalipas ng ilang buwan, matapos ang masakit na karanasan sa Cebu, napadpad si Felicity sa Zamboanga, Mindanao para magsimulang muli. Dito siya tinanggap ng kanyang malayong kamag-anak na si Loida, na nagulat sa sinapit ni Felicity. Napagtanto ni Felicity na ang tanging paraan para makabangon ay ang pagharap sa kanyang nakaraan at ang pag-amin sa kanyang mga pagkakamali. Naging tahimik ang kanyang buhay, nagtatrabaho sa isang maliit na tindahan habang unti-unting binubuo ang kanyang nasirang dignidad. Ang mga aral na kanyang napulot ay naging gabay niya sa bawat pagsubok. Isang araw habang naglalakad sa palengke sa Zamboanga, nagulat si Felicity nang makita si Hector na nandoon din pala dahil sa isang business trip. Hindi na siya lumapit, hindi na rin siya nagtangkang tumingin dahil alam na niya ang tunay na kulay nito. Nakita niya si Hector na may kasama na namang ibang babae, isang patunay na hindi talaga magbabago ang lalaking iyon. Ang bawat galit at puot na naramdaman ni Felicity noon ay napalitan ng awa para sa susunod na babaeng mabibiktima ni Hector. Naging malinaw na sa kanya ang lahat. Si Harvey, na nakasubaybay pa rin sa buhay ni Felicity, ay nagpadala ng mensahe at humingi ng tawad sa pagiging diretso niya noon. Nag-usap sila ni Felicity at nagkaayos ng loob na naging dahilan para mas lalong maging matatag ang kanyang kalooban. Nalaman din ni Felicity na si Ivana ay tuluyan na palang nakipaghiwalay kay Hector dahil sa paulit-ulit na panloloko nito. Ang paghihiwalay na iyon ay naging simbolo ng katapusan ng lahat ng gulo at sakit na idinulot ni Hector sa maraming buhay. Ang katarungan ay dahan-dahang lumalabas sa gitna ng unos. Unti-unti nang nagkakaayos si Felicity at ang kanyang pamilya sa Maynila, lalo na kay Fiona na laging nagpapahatid ng suporta. Naisip ni Felicity na marahil ay kailangan niya ng ganitong karanasang masakit para maging mas maingat at mapagmahal sa kanyang sarili. Ang pagmamahal sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa paghabol sa taong hindi marunong magpahalaga ng tunay na pag-ibig. Naging aral ang bawat luha at pagod na inilaan niya sa isang relasyong simula pa lang ay mali na. Natutunan niyang ang tunay na panalo ay ang kalayaan. Sa Zamboanga, nakilala ni Felicity si Leon na nagkataong nagtatrabaho na rin doon. Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Felicity. Tinanggap niya ang pagkakataong makipagkaibigan at kilalanin ang lalaking matagal na siyang hinahangaan. Hindi man madali ang magtiwala muli, pero unti-unti niyang binubuksan ang kanyang puso sa pagkakataong ito.
Si Leon ay naging matiyaga at maunawain sa bawat sugat na iniwan ni Hector sa kanyang nakaraan. Ang pagmamahal na ibinibigay ni Leon ay simple, totoo, at walang halong anumang panlilinlang na dati niyang naranasan. Ang kwento ni Felicity ay nagsilbing paalala na ang bawat pagkakamali ay hindi katapusan ng mundo. Ang pagiging kabit ay isang malaking aral na nagturo sa kanya ng kahalagahan ng integridad at paggalang sa sarili. Ngayon, si Felicity ay isang mas matatag na babae, may malinaw na direksyon, at puno ng pag-asang makabuo ng mas magandang kinabukasan. Ang sakit na naramdaman niya noon ay naging sandata niya para maging mas matapang sa bawat hamon ng buhay. Hindi na siya ang babaeng nagpapaloko sa matatamis na salita. Sa huli, si Hector ang naiwang mag-isa sa gitna ng kanyang sariling kasinungalingan, habang si Felicity ay nakahanap na ng kapayapaan. Ang taong akala ni Hector ay madali niyang mapaglalaruan ay siya palang naging daan para mamulat siya sa katotohanan ng kanyang buhay. Ang bawat aksyon ay may katumbas na resulta at sa huli, ang katotohanan ang laging magwawagi. Si Felicity ay nagtagumpay hindi dahil sa nakakuha siya ng lalaki, kundi dahil nakilala niya ang kanyang tunay na halaga bilang isang babae. At yan ang kwento ni Felicity. Isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi, mga ka-confess.